28th birthday nga ngayon ng ate namin, tapos sabi nga mamayang gabi pa naman daw yung handaan. Maaga nga ako nagising ngayon para meron pa akong time para gawin yung mga dapat kong gawin. Ayan, pagbaba ko nga dito sa may sala, naabutan ko si Kuya Chris, tapos kakain nga sana ako kaso nga lang yung ulam talong. Parang 13 years old pa nga ako noon nung huling kain ko ng talong, tapos ever since din na ako kumain. Masarap naman yung lasa, kaso nga lang for me, nasusuka ko tapos yung dila ko nangangati. Di ko lang sure baka allergic na ako sa talong. Wala ngang katao-tao sa may kusina, kaya di ko sure kung dito ba maghahanda sa bahay. Pero sabi naman neto ni ate, baka daw mamaya sa labas na lang kami mag-celebrate. Ito nga si Chefu, yung asawa ni ate, nakakatuwa lang kasi kahit papano marunong na siyang magtagalog. Dati kasi nung pumunta siya dito sa Pilipinas, hindi talaga siya learn magtagalog. Tapos nakakatuwa lang kasi habang tumatagal, natututo na rin siyang magtagalog. Tapos habang nagkakape nga kami, nagkwentuhan lang kami about kay Lola kasi sobrang namiss na kagad namin siya. Ayan, medyo nahihirapan na nga rin ako kumain neto tsaka magkape kasi yung singaw ko dumadami na. Ilang weeks ko na nga iniinda tong wire na nakauslik, yan nag-decide na ako na pumunta na ng clinic. Ipapakat ko na nga to ngayon, pero bago yan, pumunta muna kami nila Chefu dito sa may garahe para i-check tong Ford. Bali itong kotse ngayon ginamit namin nung isang araw nung nag-land trip kami galing Manila papunta ng Cebu. Nagkaroon kasi ng problem yung aircon neto pagkarating namin dito sa Manila. Okay pa naman yung aircon neto habang dinadrive ko pa uwi, tapos pagkarating nga ng bahay, pinagpahinga ko lang, tapos nung ginamit na ulit, nagulat kami hindi na gumana yung aircon. Nabubuksan pa naman yung aircon kaso nga lang wala na talagang lamig. Kaya ayan, chinek na ni Chefu yung kotse tsaka ni Kuya Chris kasi sila lang naman yung maalam dito. Ayan, may pinahawak pa nga sa akin si Chefu tapos sabi niya malamig naman. Di ko nga sure kung para ba to sa aircon. Itong linya nga kahapon nasa hot tapos ngayon naman nasa cold. Wala nga kaming idea kung bakit di na gumagana yung aircon pero feeling ko baka na overheat. Sabi nga sa amin wag daw munang gagamitin yung Ford Everest kasi baka mamaya magkaroon pa ng problema sa kalsada. Ipapacheck up na nga namin yung kotse pero hindi ngayon kasi meron pa akong lakad. Tapos yan, habang papunta nga ako ng clinic, ayan, nakasalubong ko pa dito yung pinsan ko tsaka yung pamangkin ko na si Jayden. Binusinahan ko nga tapos sabi nila kakain daw silang dalawa sa labas. Sakto nga kasi nagkape lang ako sa bahay tapos medyo nagugutom na rin ako. Sabi nga nila kakain daw sila ng manok tapos sabi ko naman wag na yun kasi sawa na ako sa mga ganun. Gusto ko kasi kapag bagong gising ako, lutong bahay kagad yung una kong kakainin. Kaya ito, inaya ko na lang sila sa ibang kainan tapos sabi ko libre ko na lang. Nababoard nga daw silang dalawa sa bahay kaya umalis sila tapos sabi nga nila after daw nilang kumain maglalaro daw sila ng basketball sa may court. Medyo mahaba nga yung manggas na tong t-shirt kaya naisip ko na itupi. Nakakamiss nga kasi dati nung high school ako lagi ko tong ginagawa. Usong-uso talaga dati yung tinutupi yung manggas pero ngayon parang bihira na lang yung mga gumagawa. Ayan, lutong bahay nga yung binili ko tapos silang dalawa naman nag-cheese macaroni. Nakakatawa nga yung pamangkin ko kasi active na si Jayden sa social media tapos marunong na rin mag-story. Pasabog nga kasi nag-story muna siya bago kumain. Ayan, Bicol Express nga pala yung binili ko tapos bumili na lang din ako ng favorite kong iniinom ngayon na sola. Sobrang init kasi talaga ng panahon ngayon kaya perfect uminom ng malamig na tubig. And feeling ko kaya dumadami rin yung singaw ko dahil sa weather. Saglit lang naman kinakat yung wire, parang wala pa nga yatang 30 seconds. Tapos yan, kinagabihan nga, nagchat si ate sa may GC, tapos sabi nga magkita-kita daw kaming lahat dito sa may Robinson's Galleria. Ayan, pick up nga yung gamit ko ngayon kasi yung kotse ko ginamit nila ate. Ayan, bali dito nga pala kami kakain sa may World's number 1 Haidilao Chinese Hotpot. Pasabog nga si ate dyan kasi dito pa kami magsa-celebrate sa may Haidilao. Bali, Chinese resto nga to, tapos yan, pagkarating ko nga dito sa loob, kumpleto na silang lahat. Galing pa nga ng work neto si ate dyan, kaya ayan, naka-uniform pa siya. Ayaw niya pa nga sana ipaalam yung edad niya kaso nga lang nabukayo ko na 28 years old na siya. Diyos ko, di ko nga alam dito sa kapatid ko kung kailan ba to mag-aasawa or di kaya boyfriend. Parang buong buhay nga niya wala pa siyang pinapakilala sa amin na boyfriend. Di nga namin alam kung ayaw niya ba or sadyang di lang siya jowain. Ayan, umorder nga lang ako dito ng chicken tapos yun lang talaga yung kinain ko. Tapos yan, maya lang kinantahan na si ate Jen ng happy birthday. Di naman Chinese si ate pero nagulat ako bakit Chinese yung kanta. Minsan mukha namang Chinese si Ate Jen kaso nga lang mukha siyang lokal sa Binondo. Ayan, super enjoy nga kaming lahat and yung birthday wish lang naman namin para kay Ate Jen sana magka-boyfriend na siya. Syempre hindi pwedeng mawawala yung health tsaka dapat laging masaya. Lately kasi parang lagi siyang problemado tapos nakakalimutan na rin mag-enjoy. Pero ngayon happy naman siya kasi tinreat siya ni ate dito sa birthday niya. Ayan, share ko na rin sa inyo guys itong legit at license na Mega Wagi at ilalagay ko na lang din yung link nito sa comment section.